Hello everyone, this is me, Teacher Shelly, your English teacher in Thailand. Ngayong araw nga ay nagkaroon ng science camp ang school namin para sa mga bata na nasa grade 1 to grade 3. Papunta pa lang nga kami ay halatang excited na ang mga kids. Once a year lang kasi itong nangyayari, kaya tuwang-tuwa naman sila. 10 months na akong nagtuturo dito sa Thailand. At first time ko rin itong makasama sa field trip nila. November kasi ako dumating last year, kaya hindi ko na naabutan ang field trip nila. Kasi mostly, ginaganap nila ito before mag-end ang semester. Ngayong September nga ang huling pasok ng mga bata. At magbubukas ulit ang klase sa November. Kaya naman, ang mga Pinoy teachers ay mas pinipiling umuwi muna ng Pilipinas kasi wala namang pasok sa month of October. Anyway, pag-uusapan muna natin today kung ano-ano ang mga requirements sa pag-apply sa Thailand bilang teacher. Ang dami-dami kasing nagtatanong neto. So, i-share ko na rin sa inyo. Next month nga ay hiring season na dito sa Thailand. Kaya nga lagi kong ini-encourage ang mga friends ko na dito na lang mag-apply. Kasi bukod sa mataas ang sahod, hindi pa stressful. Kasi less sa mga paperworks. So ano-ano nga ba ang mga requirements dito? So una po, dapat ay degree holder ka. Kahit anong kurso ang natapos mo ay pwede ka dito. Kahit hindi ka edu graduate, kahit ikaw ay Bachelor of Science in Business Administration or kahit HRM ka po ay pwede kang mag-apply dito. May mga kakilala nga ako na nursing yung tinapos nilang kurso pero mas pinili nilang magturo dito bilang science teacher kasi mas malaki dito ang sahod pag science teacher ka. Same sila ng mathematics teacher. May kakilala nga ako na sa international school siya nagtuturo sa Bangkok. Tapos yung sahod po niya is 50,000 baht. So kung ikukumpara po natin yun sa pera natin sa peso, is pumapatak po siya ng 75,000 to 80,000. Free na rin po doon yung pagkain nila at may housing allowance na rin po. Ang next requirements po natin ay ang diploma at TOR. Sa pagpasa po ng diploma at TOR, ito po ay dapat naka-authenticate siya or naka-red ribbon po. Pwede po natin siyang ipa-authenticate sa mga DFA branches sa Pilipinas. Ako po noon ay nagpa-authenticate sa SM Manila. Per document po, ang bayad lang ay 100 pesos. So, bali dalawa iyon, 200 pesos lang po ang binayad ko. At ang panghuling requirements po na kailangan natin at pinaka-importante sa lahat dahil hindi ka po makakaalis ng bansa kapag wala ito. Ito po ay ang passport natin. So, paano po ba makakuha ng passport? Ang kailangan lang po natin sa pagkuha ng passport ay ang birth certificate at isang valid ID. Naalala ko nga nung ako kumuha ng passport last 2022, nakatatlong beses akong balik sa DFA, Asiana, kasi yung birth certificate ko ay malabo ang pagkakasulat ng pangalan ko. So yung ginawa nila, binigyan nila ako ng 1 buwan para ma-comply ko yung mga ID na dapat kong maipasa. Buti na lang nga at wala pang 1 buwan ay nakakuha ako ng voter certificate. Yun na lang yung pinasa ko sa DFA officer para naman ma-process na nila yung passport ko. Tas ayun nga, after a month, nakuha ko na yung passport ko. So sa mga aspiring teachers po dyan or sa mga fresh graduate na gustong magturo dito, ay open po kayo dito sa Thailand. Pwede po kayong pumunta dito anytime, basta po month of October at April dahil yan po ang hiring season ng mga teachers dito. Kung meron na po kayong requirements tulad ng mga nabanggit ko, especially ang passport at ang TOR at diploma,
ay pumunta na po agad kayo dito. Mas malaki po ang sahod, less stress at napakamura ng bilihin. Kahit hindi man ganun kataas ang sinasahod natin kumpara sa ibang bansa, ay at least panatag ang isip natin, may peace of mind tayo at hindi pagod ang katawang laman natin. Yun lamang po. Thank you for watching. Hope to see you here in Thailand next month. Bye-bye!